Anyhow, back to vlogging again, guys. Welcome back to my channel. Ato, balik na naman tayo sa normal sa pagbablog. At dahilan kung bakit ako huminto, ayaw na yung sun visor ko may problema. Ayaw na mag-fix na ganito. Oh? Na overused na kakasalamin. Kakasalamin dito, oh. So anyhow, ayaw na siya maganto. Tingnan nyo. Paano kaya ito i-fix? Ginanito ko na. Anyhow, back to vlogging again, guys. Welcome back to my channel. Ato, balik na naman tayo sa normal sa pagbablog. At dahilan kung bakit ako huminto many months now, kitingnan nyo kung ano-ano na lang kino-content ko, ang ina-upload ko sa channel ko. Dahil nababurn out po ako. Parang naisip ko na ba't ganito parating ginagawa ko, ganun. Parang sabi ko, parang nakakasawa na rin mag-vlog. Mahirap din pala mag-vlog, kasi mag-iisip ka kung ano content mo. Tapos, sabi ko, bakit paulit-ulit na lang ganito tinatrabaho ko? Bakit, sabi ko sa sarili ko, bakit ko pinapagod at pinupuyat ko yung sarili ko sa ganito? Ganon, guys, naisip ko kaya minsan ayoko na, natatamad, nakakatamad. Pero na-miss ko din naman yung ganito, yung kinakausap ko yung sarili ko. So, welcome back to my channel again, at salamat sa mga nanonood ng ng mga old videos ko dati about caregivers, PSW and all that. And mostly yun talaga yung mga hinahanap nila na content. Kaya ito, balik tayo sa pagbablog about sa trabaho na ganito. Kasi ito nga naman talaga yung inumpisahan ko na content about caregiving, dahil yun nga po yung trabaho ko dito. Nagumpisa sa caregiver, then nag-aral po ako ng 6 months para ma-upgrade po yung caregiving certificate ko. So naging na po, PSW certified po ako. Kaya PSW na po ako ngayon. At ito na po ang trabaho ko sa community na mamahay-bahay. Kaya ito, I'm back to normal. And back to vlogging. Back to camera. So anyhow, ito po, nandito ba ako sa sa location ng trabaho ko. Today is, as usual job, as usual work, as PSW. Ito ngayon medyo barado pa yung ilang ko dahil nagkasakit po talaga ako. Nagkatrangkaso ba? Dahil yung panahon ngayon is mainit, minsan lamig, pabago-bago, guys. Kaya may nagkakasakit kami ganito. Biglang nagkakasipon. Dahil sa pabago-bago ng ng panahon, biglang iinit na sobra dahil dahil nga sa climate natin ngayon. Sobrang init. Tapos biglang lalamig. Hindi lang yata sa Pilipinas may ganito Sa Pilipinas, sobrang init na init din Minsan nagpi-50 degrees yata, 40 degrees or something. Pero ngayon is 25 degrees, pero magto-29 later this afternoon ang sabi sa weather forecast. Pero nandito na tayo, guys, sa pasyente ko na bahay. Tatawid tayo dito. So lang naman sila, mabilis ko lang naman sila matapos. Ito lang naman ang kagandahan dito, dahil minsan pag may oras ka na po advance mo puntahan mo na, para mamaya pa easy ka na lang din. So, kaya gusto ko itong trabaho na ganito. Mamayang hapon, mag-meet kami ng
isang friend ko dahil meron akong konting ipapatikim ko sa kanya. Ginawa ko kagabi. Nga, parang nasasanay na rin ako mag-bake guys. Pero nga basic baking lang. Kaya gusto kong patikim ko sa kanya. Man. Puntahan ko muna yung pasyente ka banda rito. At isa diyan kasi at saka isa diyan banda. So dalawa sila dito sa location na to. Ang ganda ng bulaklak, oh. Ayun, oh. Banda rin. Nag-garden si Lola. Ganda ng bulaklak. Look at this. Hello. Good morning. I did. I parked nicely on the street. How are you today? Did you have a good week? Very quiet? I didn't get to sit outside because of the weather. Ah. It was too warm, you know? But today we have a very nice weather. Yeah, but I can't get some because I've got nobody to take me it. But I don't think it's gonna rain tonight. Huh? Rain tonight. Yeah, no bad. It's always quite bad to be addressed myself. Okay, that's nice. Maybe you can just fix my hair for me a little bit. I will, but meal first. Yeah, that's right, yeah. And did you have porridge? No, I didn't have anything. Sure, I'll make porridge and toast. And a coffee as well. English muffin. Okay, I will. Alright, a slice of bread. English muffin. Dudumi ng cup. Oh my gosh. And a slice of bread as well. I did. Because I can keep the One piece of toast Yeah, I keep and that. English muffin. Yeah, I keep that for lunchtime as a bread. I keep it Yeah. for lunch. Because I'm not supposed to use the toaster, right? You don't mind. It's okay. Appreciate that. Once in a while. I'm not supposed to use the toaster myself. It's bending up there, you know. Did you have shower this week? Few moments later. Nalobat ako guys. Nalobat yung camera ko.
Kailan naman ako nag-start mag-vlog? The Lobat. So ito katatapos ko lang may isa dyan, tapos yung isa dyan. So dito natapos ko na. It's a mess, big mess today for him kasi nabutas yung ostomy bag niya, guys. Nabutas, sabi ko call your nurse kasi nurse lang ang pwedeng gumawa nun para palitan yung ano niya, yung bag niya, ostomy bag. So meron siyang problema sa ano niya, sa stomach. So yung ano niya, yung parang yung human waste niya doon na lang sa bagong lumalabas. Kaya yun yung nagkaroon ng damage. So mamaya sabi ko, tawagan mo yung nurse mo para palitan. Hindi kami naman pwede magpalit. Hindi namin alam yan. Nurse lang pwedeng magpalit. So ang ginagawa ko, dinidrain ko lang. So mamaya, pagkatapos ng 1 o'clock ko, tapos may 2 o'clock, and then may mahaba akong gap. So yun, update nga pala sa caregivers, ng mga caregivers ngayon 2024. Ayun ang kagandahan, binawasan na yung mga requirements. Dati yung high school hindi pwedeng mag-apply. Ngayon po yung high school pwede na mag-apply. High school graduate. At saka meron pang binawasan sila. Pero binawasan tungkol sa English, ano ba yun? Proficiency test. Pero ganun pa rin yung proseso, guys. Dadaan pa rin sa pagpaprocess yung mga papers. At saka kailangan pa din talaga na may experience ka sa caregiving, pag-alaga ng mga matatanda, kapag alaga ng mga bata. So yun pa rin yung dating kailangan na meron kang alam, experiences. Yun lang binawasan yung high school na dati hindi ka pwede mag-apply high school grad. Ngayon pwede na po. Saka pag nag-apply po kayo ng caregiver dito at may naswertehan kayong employer dito, right away po is na po kayo, permanent residency. Pag-apak nyo pa lang sa Canadian soil. Dati hindi eh. Kami noon maghihintay ka pa ng 5 years bago ka makapag-apply ng permanent residence. Ngayon po is on the spot. Paglapag mo parang sa airport ng migration, tatatakan ka na agad ng PR, permanent residency. So ganun na po kalaki yung mga applicant ngayon ng caregiver. Paswerte nila. Kaya maraming mga nag-aapila, yung mga dating nandito na caregiver na naghihintay na pag-process ng mga PR nila na hindi pa napaprocess, guys, is totally unfair naman talaga sa kanilang mga nauna na hanggang ngayon hindi pa naaaprobahan yung PR nila, permanent residency. Samantalang yung mga bagong applicant ngayon is on the spot PR na right away pagpasok mo pa lang sa immigration. So yun yung mga nirereklamo ng mga caregiver na nandito na nagpa-process ng mga papers nila. Na bakit ganon? Silang nandito na hindi agad inuna yung sila na nandito na. Unfair na nga naman talaga. Okay, punta muna ako sa washroom at makikiihi lang ako, guys, sa McDonald's. See you in a bit later. Dito na tayo, guys, sa
Susunod ko na patient. So, see you later. Oh my gosh, ang init. Alam mo yung temperature ngayon, 29 na. Kanina 25 pa lang. Pero pag hindi lang yan 29 plus daw humidity pa. Mga ano na siguro yan, 30 plus. So, sobrang init. Magsa-sign in pala. Kalimutan ka mag-sign in. Hold on. Hold on per second. Ganito kami dito. So, may sarili kaming sign in, sign out. Parang nagta-time in, time out ka ba? Ayun, time in. So, ayan, tara. See you later. Oh! That's a good break. Scratching the road. Raining, guys. Sakto, tapos na ako dito. So, pinaliguan ko muna siya dahil masyado siyang sluggish. Yung bang mahinang-mahina. Tapos sabi ko, tara, tapaliguan muna kita bago tayo maglakad-lakad sa labas. So, napaliguan ko na. Then, after nakapaligo, medyo nahimasmasan. Nagkaroon ng energy ba. So, lumabas kami, naglakad-lakad lang kami dito, pabalik-balik sa likuran. Maya-maya umulan na. Asa, sakto naman, pabalik na kami. Dito tayo daan sa, neighborhood. Pagka-traffics doon sa kabila, dito ako dumadaan parati sa mga kabahayan. Lusot-lusot lang to eh. So makita nyo rin yung mga itsura ng mga bahay dito. Ganyan, malalaki. At ayan, school yan siya dyan. Malvern Collegiate Institute. At mamaya, ang susunod kong pasyente, dito lang din naman sa area na to, wala na doon. Kaya mostly, tinatapos ko talaga lahat yung nando doon para hindi na ako pabalik-balik. So, ayun, imbes na lipat tayo. Imbes na meron pa akong pang alas 4 sa kanya doon, pero tinapos ko na, ginawa ko na ngayon. So, bali 2 hours na yung ginawa ko sa kanya. Yung kanina na pinag-exercise ko sa labas. Dito yun ako nagla-lunch. Umulan talaga hanggang dito, basa yung kalsada. So guys, nagpapasalamat po pa talaga ako sa mga loyal na subscriber ko. Hindi ako iniiwan, nanonood pa rin ng mga old na videos ko about caregivers. Thank you so much po. Pero ngayon po magpapatuloy na po ako sa pagbablog ulit. At dito tayo sa tapat ng puno para masilungan tayo ng may lilim. Ayan, dito tayo nagpark. Dito ako parati nagtatambay at tahimik. So bali, ang lunch ko, yung ginawa kong muffin kagabi. Binake kong muffin kagabi bago matulog dahil masisira na naman yung mga saging. Sabi ko ayoko magtapon ng ng pagkain. So ang baon ko is watermelon. So yan, prutas tayo guys. Tingnan nyo kung nasaan ako ngayon. Walaan nyo. Nasa beach tayo. Ayan. Kasi may in-add na client sa akin dito sa beach. Nakatira. Kaya nasa beach tayo. Ayan, katatapos ko lang guys. Oh my gosh. On the spot na additional. Hindi ko alam. Kanya sa right side. Ayan, nagkaroon tayo ng 2 dagdag. Doon ako nagpark dahil nahirapan ako magpark dito sa area. Walang available na parking lot. So, eto,
Papunta na ako sa parking lot kung saan ko iniwan yung sasakyan. May lalakarin na konti. Okay guys, see you later. Nandito na ako sa building na to dahil yung additional nga na isa. So nandito na ako sa apartment niya. I mean sa condo niya. 450. I'm looking for 450. How is this on the other side? Oh boy. 411, 416, 450. I got it. Tapos na ako dito guys. Ang bilis. Pinahugasan lang naman sa akin yung paa niya. Patapos ko maghugas ng paan, that's it. Humiga na siya. And nandito na tayo sa lobby. So, ayun guys. Ganon lang kabilis. Hugas lang ng paa, finished. Liko na tayo dito. Alright, let's go. Dito ko pala iminit yung friend ko sa Jollibee. Punta tayo sa Jollibee guys. Dito oh. Sa Jollibee Eglinton. Matagal-tagal din kami din nag-meet. Kaya sulit namin dito sa Jollibee. Dito na po kami sa Jollibee. Kuya, salamat ah. Ayan po. Ayan. Sa wakas nagkaroon din ng time. Ikaw ang hindi makagila. You wanna hear the crunch? Kain po tayo mga ate. Chicken, ano nga tawag nito? Skin! Spicy nasa loob. Yeah, sa ilalim. Okay, ano? Ano to, mukbang? Yung Jollibee dyan sa may, sa may Kennedy. Kennedy? Yung chicken nila hindi crispy. Hindi ko alam. Minadali? Nabidali. Saan yung plan niya? Hindi pa... Okay lang uy. Fiesta namin ngayong araw. Stomach progress. Parang naman club na yung ating date na yan. Yeah. Kaya umalis ka. Basta yung research na talaga yan yung up there, tanong.